Nasa na yung pagbabago dun sa IPIRA law para bumaba naman yung presyo ng kuryente? Anyari na? Wala. Ang nakakasama ng loob niyan, prioritize yan ng ating Pangulo, si Pangulong BBM ha, nandun yan sa mga sa mga priority legislation niya. Kami niyan. Yes, serious trust issues here. Lakas ng loob, magsasabi sila na uy, charter change, charter change. Excuse me, we didn't elect you for that purpose. Oo, hoarding pa. Issue yung hoarding na yan. Issue din ng smuggling. Nag-imbestiga pa nga ang Kongreso at proud na proud silang in-announce na nagrekomenda sila ng mga charges against si Onion Queen and her cohorts. Asan na nangyari? Sir, hindi. Dapat tayong magsabi sa kanila. Hindi natin iintayin sila magpo-propose, excuse me, kukontrolin nila yan. Manggaling sa atin, dapat tayo yung nagde-demand. Oo, baguhin natin yung saligang batas, walang problema dyan. Pero unang-una, hindi kayo yung gagawa nun. Hindi namin kayo pinagkakatiwalaan na gawin yun. So, dun sa video na yon, we discussed RA 6735 o yung People's Initiative Law. Ito ay yung ito yung implementing law ng People's Initiative. At originally kasama dito, take note, kasama dito ang People's Initiative to amend the Constitution. Alright? So, apparently, may history ito. So, in 89, isinabatas itong RA 6735. Nang sa gayon ay pwede directly ang taong bayan mag-propose ng pagbabago sa ating saligang batas, sa ating mga batas at pati sa mga ordinansa natin. So, para dun sa mga ordinary laws, 10% of total registered voters dun sa ordinances, ganun din of the registered voters in a certain area. Tapos meron din po dun sa pagka-charter ang babaguhin, dapat 12% of total registered voters. Ito sabi ni Venom Snake, out of topic lang po, House Speaker has been here in Region 2 yesterday, meeting all the governors and other congressmen of the region. Ito na yata yung related sa Chacha. Okay. Sabi nga ni Ma'am Arlinda Salinas dito sa TikTok, ito po ay Congress Initiative, hindi po People's Initiative. But let's have a look at the People's Initiative Law. Kasi sabi ng Korte Suprema, hindi self-executing ang constitutional provision. Kasi yung People's Initiative nasa Article 17, Section 2 ng Saligang Batas, which allows the people to directly propose amendments to the Constitution or create laws, repeal laws, etc. And even ordinances. So dito, nakita natin na after isinabatas ang RA 6735, noong 1989, may nag-propose ng pagbabago sa saligang batas. Ito ay si Attorney Jesus Delfin, at yung proposal niya ay for term extensions. Panahon po ito ni FDR. So, ang ginawa niya is dahil nagpa-petition siya sa COMELEC at titanong niya ang COMELEC, at the time kasi may implementing rules for this, ang COMELEC Resolution 2300. So dun sa 2300, ganun po yung paraan. Mag-file ka ng petition muna, tapos base dun sa petition, hihingi kayo ng schedule. Yung schedule na yun, parang election day yun. Pero imbes na election day, may pupunta mga tao dun sa mga designated na voting areas or signature areas at magpipirma doon kung sang-ayon sila o hindi doon sa sa pagbabago ng saligang batas. So inoppose ito ni Senator Miriam Santiago, may kasama siya si Maribel Ongpin at saka si dating Commissioner, BOC Commissioner Alex Padilla. So dun sa petition na yon, pinabulaanan nila. They controverted yung petition saying na kung ang basihan ng pagbabago ng saligang batas ay RA 6735, si Senator Miriam mismo ay isang mambabatas. Ang sabi niya, hindi po intention na baguhin ang saligang batas through that act. Parang last minute, dinagdag na lang yung mga provision.
originally 6735 was intended only to amend laws, propose laws, repeal laws, ganyan. Not the Constitution. Dinagdag na lang yung sa Constitution later on. So, sinabi rin dun sa sabi rin ng Korte Suprema, dahil nga kailangan may implementing law at kung hindi incomplete yung 6735, kailangan umandar-andar ang Congress at sila mismo ay umayos ng batas para ito ay para mabuhay or maisabuhay yung provisions ng ating saligang batas for people's initiative. So since 1997 po, hindi na po binago ng Kongreso yung RA 6735. Sa madaling sabi, binigyan sila ng assignment ng Korte Suprema. Sabi, uy, andar-andar na Kongreso, ayusin nyo to. Hindi nila inayos. So, in the meantime, walang batas para dito sa People's Initiative to amend the Constitution. And yet, meron tayong petition to amend the Constitution. At nag-iikot na nga ang mga tao, nagpapapirma at laganap na rin, kalat na rin sa social media itong issue na ito kasi nga merong ibinibigay yung sa iba. So, ang tanong is, People's Initiative pa rin ba ang tawag natin dito? So, para sa atin, of course, nagre-ready na yung ibang mga abogado katulad ni Attorney Harry Roque na sinabi niya, unang-una siya na mag-file ng petisyon sa Korte Suprema kung sakasakaling maituloy yan or mag-file ng petition yung mga yan sa COMELEC at matuloy yung People's Initiative. Kasi anong mangyayari dito? After the signature campaign at makuha nila yung requisite number of signatures, in this case, 12% of total voting registered voters, at least 3% in each voting district. So, kung matuloy yan, magfa-file daw si Attorney Harry Roque sa Korte Suprema para ma-declare na null and void yan. Posible rin kasi na ang COMELEC mismo ang magsabi, teka muna, hindi po pwede yan. Kasi nga sinabi na ng Korte Suprema sa Santiago versus COMELEC, hindi pwede ang RA 6735. Make a new law or amend RA 6735, which Congress has not done to this day. So, paano yan? Walang batas nga yung wala silang ginagamit na batas dito sa pagkuha ng signatures. There is no enacting legislation kasi sinabi na nga ng Korte Suprema, wait, you don't have anything doon sa sa dating kaso. In fact, there were two previous cases na umakyat sa Korte Suprema. Yung isa was the Lambino case. Pero dun sa Lambino case, hindi na umabot sa punto na sinabi ng Korte Suprema na hindi valid ang 6735. Instead, sinabi ng Korte Suprema doon, mali po yung petition ninyo. Gumagawa kayo ng signature sheet. Yung signature sheet ninyo does not contain the provision that is meant to be amended plus yung amendments. So, out yan. Okay. So, in the meantime, ang dami nire-raise na issues, including the issues na, number one, people ba nag-initiate niyan o Kongreso? Kasi parang ang laki naman na coincidence na sasabihin ng Kongreso, I think it's time, si Speaker pa nagsabi, I think it's time to amend the Constitution. Tapos biglang may People's Initiative, di ba? What a coincidence. Naniniwala ba kayong coincidence yun? Na nagkataon lang o merong nagsabi na, oh, all right, let's do it through People's Initiative and let's pretend that Congress has nothing to do with it. All right. Number two, sino nagpopondo niyan? Kasi it's all over the country. Nakikita natin may mga taong umiikot, pero wai pa rin hanggang ngayon. Nga. We don't know who's doing this. What we know is, dun sa petition nakalagay ang pangalan ni Attorney Anthony Abad. But wala tayong nakikitang identifiable group. Bukod pa nun, if kayo, di ba tayo, ordinaryo mamamayan, gusto natin maraming pumirma. So, anong gagawin natin? Magka-campaign tayo, magpo-post tayo sa social media. Oy, join kayo dito. Join our signature campaign. Sign up na. Pati mga OFW, sinasabihan na natin po na, uy, pirma naman po kayo para baguhin natin itong bahagi na to ng saligang batas. Anyway, marami naman sa mga OFWs ay registered voters at bilang naman sila. So bakit parang sinisikreto nila to? In fact, walang nag-announce. Walang nagsasabi na, oh,
this is what we're trying to do. Walang nagpe-present, 'di ba? Walang may website ba tayong nakita? Ako wala pa akong nakikita na may tao na nag-e-explain. This is what charter change is about. Ito yung charter change na nakikita ninyo. Nga talaga. Super zero. We have no information about who is doing this except for the name that appears dun sa petition. Hindi natin alam kung sinong nagpopondo nito. Pero ang alam natin na ang petition na ito ay magpapalawak ng powers, ng kapangyarihan ng Kongreso na magkaroon ng charter change virtually on their own. Kasi voting jointly, ibig sabihin watered down yung vote sa Senado, tapos solely the president or solely of the speaker. Ngayon, bakit naman nagawin ng Senate President yun kung voting jointly? Hindi talaga sila magkukumpisa ng ganyan. Gawing parliamentary government. In fact, yun nga po, yung second chacha na pinopose noong 2006. Hindi natuloy. Kasi sabi ng Korte Suprema, mali naman kayo gumawa So, nabaliwala yung 6 na milyong signatures na nakuha nila to convert Congress into a parliamentary unicameral system ay nag-fail noong 2006. Sabi ni Jun Reynaldo, magandang chacha, sana sayang ang pera ng taong bayan para lang sa pansariling interest ni na who. Nagagamitin yung mga confidential fund na mimigay ng 100 pesos kapalit pirma. Ilan ba ang mga registered voters natin? About 90 million. So magkano yun at 100 pesos each? 90 million ba? O tama. There's no such thing as a Congress's initiative. There is what we call a constituent assembly, where Congress will constitute itself into an assembly, the body that will propose changes in the Constitution. So, yan po, matagal na pong debate yan. Constituent Assembly over Constitutional Convention. Well, most of us want a Constitutional Convention. Bakit? Kasi pag Constitutional Convention, yung mga uupo dyan are people that we ourselves voted for that purpose. Binoto natin yung mga taong yon para umupo, mag-discuss, mag-debate, mag-assembly for the purpose of determining kung ano ang magiging ano yung pagbabago isusulong natin na pagbabago sa saligang batas. Pwedeng amendments lang, pwedeng the whole constitution and so on. Pero ang ginagawa kasi natin, and this is the main thing that we should be worried about, parang sinasanay nila tayo na ura-urada, magbabago tayo ng saligang batas, pero minamadali natin, may tunnel baka biglang mawala. Yung sinasabi na, parang biglang naisip lang ni speaker na, kailangan natin baguhin ang saligang batas. Tapos in a matter of weeks, andyan na, umiikot na yung petition. Tapos after that, uupo na ang Kongreso sa Constituent Assembly. After that, mamadaliin pa nila and so on. Ay nako, that means, dinideprive nila tayo of the time na pag-aralan ito, the time to discuss it among ourselves, the time to determine sino ba dapat ang nagre-represent sa atin para para umupo sa assembly at i-discuss kung anong mga pagbabago na ito. Walang ganun. And in fact, wala tayong naririnig na ang Kongreso mismo ang nagsusulong ng Constitutional Convention. Gusto nila sila. So, Constituent Assembly. They never once asked us, wala man ng consultation sa atin, basta press release lang, parang sila yung nagdidikta sa atin na, sige, baguhin natin itong saligang batas, mag-constituent assembly kami. In-ask nyo kami, gusto niyo yes or no lang kami dun sa pinopropose niyo. Pagkatapos, you didn't even ask us if we wanted a constitutional convention or a constituent assembly. You never once asked us, teka, what provisions of the Constitution do we want to change? Hindi man lang kayo nag-information campaign. Kung ano yung mga nakikita natin na dapat dinidiscuss natin ngayon pa lang. Gusto nila, ora-orada. Ang tingin ko gusto nila right away, siguro by 2025 or isasabay nila sa eleksyon yung referendum, which I think is ridiculous. Kasi halimbawa, kagabi, and you can see this on YouTube and on Facebook and on Rumble, nag-discuss kami ni SAS. Kasi nga, ang nangyayari dito is people decide na, are thinking, dapat federalism tayo. But without putting in the work.
Ano ba ang kailangan natin? Kasi ang charter change is supposed to be a solution. But we haven't even defined the problem yet. What is the problem? Ano ba ang nakikita natin pinakamalaking balakid sa development natin bilang isang bansa? Kami personally, but this is an opinion, and you can propose, of course, also your own opinions. Ang tingin ko dito is, there are just a very, very few people who hold so much money, so much of the money that's in the country. O sabihin na natin yung gobyerno, yung isang body na that holds most of the money. But the rest are owned by a very small group. Sabi nga nila, less than 75 families ang may hawak ng lahat ng kayamanan ng Pilipinas, and the rest of us parang sakay-sakay lang. Barya ang pera-pera natin compared to all of these people whom we sometimes refer to as oligarchs. Sila po talaga ang parang sila ang may-ari ng bansa. But we're not doing anything to make things more equitable. Wala tayong ginagawa to ensure na ang taong bayan, ang mga ordinaryong mamamayan, may pagkakataon na umangat. May pagkakataon tayong umaman. May pagkakataon tayong makapag-compete on an equal level with other business interests. Wala tayong gayon. In fact, we're so happy with the very little that we're given. Ang laki-laki halimbawa ng trabaho ng DepEd. Kaya feeling ko talaga sa putahe kay Inday yan eh. Yung DepEd, sobrang daming problema at sobrang daming gagawin at sobrang konti ng pera na binibigay, pinagkakait pa nga yung iba, pinagdadamot pa yung iba. Nakita nyo ba na meron silang discretionary fund? Wala, di ba? Hindi talaga mabibigyan ng enough money ang DepEd para ayusin ang mga problema nito. Bakit? Because the stupider the people are, the easier they are to control. Paano kung may tumalino dyan? Paano kung may biglang may scholar dyan, ang galing-galing, nakakayanin niyang gumawa ng maraming pera at ma-challenge yung mga mayayaman dyan. So, what are you going to do? So, para sa akin, ang importante, i-address natin yung inequity. Yung hindi pagkapantay-pantay ng pagkakataon ng bawat isang mamamayan. Kailangan lahat tayo may opportunities. Yung opportunities na makaangat. Sir, hindi. Dapat tayo magsabi sa kanila. Hindi natin iintayin sila magpo-propose, excuse me, kukontrolin nila yan. Manggaling sa atin, dapat tayo yung nagde-demand. Oo, baguhin natin yung saligang batas, walang problema dyan. Pero unang-una, hindi kayo yung gagawa nun. Hindi namin kayo pinagkakatiwalaan na gawin yun. Pangalawa, diba? Sa amin manggagaling. Sa taong bayan manggagaling yung mga proposals. Pangatlo, kailangan informed yan. Kahit sabihin ng mga tao, federalism or parliamentary, ganyan, kailangan buong-buo ang information campaign. Hindi pwedeng 1 week yung information campaign, hindi pa natin napag-aaralan, hindi pa natin nadidiscuss, hindi pa napagninilayan, hindi pa natin nakikita yung mga consequences of these proposals, pero gusto na ninyo ora-orada, bubutahan na yan kagad. No. It takes a while, pero ang importante, umpisahan. At umpisahan in a way na tayo ang nagkocontrol. Yung economic provisions. Pero alam niyo kung ano yung problema dyan sa economic provisions? Inayos na yan eh. Matagal na. Niloloko lang nila tayo, sinasabi nila, ay, wala kasing foreign direct investments na pumapasok dito dahil yung sa economic provisions. Take note ha, parating motherhood statement yan. Hindi nila sinasabi yung precise provisions na gusto nilang baguhin. Alam niyo kung bakit? Bibiglain nila tayo, lulukohin pa nila tayo like what they tried to do several times. Sasabihin nila, kasi lahat ng foreign direct investors, kailangan daw 60-40. That is not true. Pag tinignan nyo yung ating mga batas, tignan niyo yung negative list, at tignan niyo yung Public Service Act, ang dami ng bukas, unang-una. Pangalawa, hindi lang bukas, matagal na po na inaalaw natin ang foreign direct investments dito at hindi po 60-40. Mayroon lang identified ng ating saligang batas kung ano yung mga nationalized, such as but not limited to. Ibig sabihin, hindi kompleto yung listahan na ito. Weaponry, kailangan local yan. Whether it's chemical, the regular firearms, biological, etc., lahat yan nationalized, 100% Philippine-owned. Extraction of natural resources, it depends, but generally, it's between 60-40 to 100%. Media, 100% Philippine-owned. Education, 100% Philippine-owned. The rest, manufacturing, gusto mo magpasok na telecommunications, pwedeng foreign-owned. So, anong pinagsasabi nila na hindi tayo nagkakaroon ng foreign direct investments dahil sa constitutional provisions? It isn't that.
In fact, the reason hindi tayo nagkakaroon ng maraming foreign direct investments is because kulang yung infrastructure natin. Ano yung mga kulang? Internet, bagal, konti, kulang, mahal. Kuryente, paano tayo magsusupport ng mga malalaking industriya kung doon natin ilalagay sa probinsya ay aabutin ng mga 12-hour brownouts? Niloloko ba nila tayo? Diba? Tubig, magmamahal ang tubig this January. So, wag naman natin sasabihin na na ang tubig hindi kasama sa pag-i-industrialize. Of course. Bukod pa dito, ang daming umiikot na balita. Of course, we shouldn't believe that, but we don't know. Baka bulagain tayo. Yun yung problema. Ito yung kongreso na nagpakulong kina Doc Wee, nagpakulong kay Ka Eric, nagpapakita ng operasyon. Or at least hindi man lang nila ina-explain sa ating taong bayan kung ano yung mga kasalanan ng SMNI, pero tinatanggal nila. In other words, what we see is oppressive behavior. Yun po yung appreciation natin ng ginagawa nila sa ordinaryong mga mamamayan. Nararamdaman natin yung mga takedowns ng mga accounts. We're not saying it's them, but we don't see them helping us either. Diba? So, may mga tao na ang impression nila tumataas ang crime rate dito. Sure, sinasabi ng PNP, hindi, bumaba. Pero ano yung nararamdaman natin? It's the opposite. So kung hindi man lang nila tayo iniintindi sa mga pangangailangan natin, tulad niyan, nasa na yung pagbabago doon sa IPIRA law para bumaba naman yung presyo ng kuryente? Anyari na? Wala. Ang nakakasama ng loob niyan, prioritize yan ng ating Pangulo, si Pangulong BBM nandun yan sa mga priority legislation niya. Kayang deadmahin ng Kongreso yung pinaprioritize niya. Nasa na din yung pagsasaayos ng ating natural resources at saka environment. Doon pa lang sa plastics, umaamin ng DENR, we're losing the battle. Bakit kayo nandyan, di nyo pala kaya makipagdigmaan para sa laban sa plastics? Diba? Ang daming plastic dyan. Hindi pa recyclable, lalo-lalo na dun sa banda, dun sa may Batasan area. Well, to be fair, ang primary driver ng inflation, of course, ay yung giyera at yung pagtataas ng presyo ng krudo. Pero, yung second biggest na nagpapataas ng inflation sa atin ay food prices. So, anong ginagawa nila? Para bumaba ang inflation, nag-i-import tayo. So, ano yung cost ng pagpapababa artificially ng ating inflation? Ay at the expense of our local producers, at the expense of local production. Alam na natin yan, ang dami yan. Yes, serious trust issues here. Lakas ng loob, magsasabi sila na uy, charter change. Excuse me, we didn't elect you for that purpose. Oo, hoarding pa. Issue yung hoarding na yan. Issue din ng smuggling. Nag-imbestiga pa nga ang Kongreso at proud na proud silang in-announce na nagrekomenda sila ng mga charges against si Onion Queen and her cohorts. Asan na? Nyari. Grabe naman kayo. Di ba ang sinabi? Beyond the promise na nga Kumbaga, nangako siya ng 20 pesos, triniple niya. Kulong, imbestiga. Ano ba nangyari? Meron bang iniimbestigahan? Baka naman, it died a natural death. Ano yung nararamdaman natin? Kayo, anong nararamdaman niyo? Do you feel safe walking around at night? Ako nawala na yung pakiramdam kong gayon. Natatakot na ako kung sakasakali lalabas yung mga anak ko. Di na. Di na pwede yung mga lakad-lakad sa gabi. Hindi niyo ba nararamdaman yung medyo kaduda-duda? Parang nabubusalan tayo kasi ilan ba? 3 vloggers ang nawalan ng pages. Ulitin ko hindi ko sinasabi na sila yung gumawa nun. Pero may narinig ka bang pinagtatanggol nila tayo? Meron ba? Merong Presidential Communications Office at maaari yan mag-liaison with the social media platforms that are here. Meron ba silang ginawa? Wala silang announcement, wala silang kahit did they even express concern na ang taong bayan ay parang nawawalan ng platform para magsabi ng kanilang saloobin? This is what I'm going to tell you. It is still a fact na 60 pesos ang bigas. Okay? It is still a fact na nag-import tayo at the expense of the farmers. It is still a fact na wala pa rin nag-i-invest doon sa mga sa middle services between the farmer and the market. It is still a fact na wala pa rin grain silos na ginagawa ang ating gobyerno para sa mga farmers natin sa bigas. Okay? It is still a fact na imbis na pakinggan tayo ng Kongreso ay nagagawa sila ng charter change which they have not consulted for with the people. Sige, kahit sabihin mo na maka-Duterte ako,
You cannot change those facts. You can say anything you want about me, which I'm sure you're going to do anyway. Pero, no matter how badly you can make me look, facts are facts. Okay? Yung hindi nagawa, hindi nagawa. Binabaan nga ang taripa sa importation ng pagkain. What does that mean for our local producers? Nga kayo, kasi how are you going to compete with cheap imports? Diba? Hindi natin pinoprotektahan ang local industries natin. Hindi natin pinoprotektahan yung mga tao natin. Hindi natin pinoprotektahan yung mga maliliit na businessmen. So, yeah, right. Sure, it's my fault because makaduterte ako. Galingan nyo ha. Puro import, puro band-aid solutions ang gobyerno. Yes. What about the other facts that haven't changed? Mataas ang presyo ng kuryente, baba? No, not in the near future. Nandyan na ba yung renewables? No, not in the near future. Nagkakaproblema, NGCP ang dinidiin nila. Ano nangyayari? Bakit kaya dinidiin ng NGCP? Kasi mayroong isang grupo dyan na gustong lahat ng aspeto ng energy ay meron sila. Food dummies, of course. Production, transmission, and distribution. Ang galing. Internet. Patay sindi na naman para tayong kung anik-anik lang bar dyan sa kanto, patay sindi ang internet. Oh dear. Nasaan nga dyan yung pag-review ng IPIRA? Nasaan dyan yung pagpapababa ng kuryente? Nasaan dyan yung review ng ng kontrata sa tubig? O mamaya meron na naman dyan magsasabi na di nga nagawa ni Digong. O bakit? So kung hindi nagawa ni Digong, hindi gagawin ni Presidente, siya doon naman mababa yata ang standards ninyo. So ang gusto niyo lahat ng presidente, hindi gagawin yung kanilang dapat ginagawa dahil yung former president hindi nila ginawa. Is that it? Sir, kung matuloy yung People's Initiative, yes po, yun po ang magiging Constituent Assembly, yung bagong Kongreso. This one I will give to the President. Number one is yung debt condonation ng mga farmers who are beneficiaries of agrarian reform. Nagawa po niya yan. Hindi na po kailangan bayaran ng mga farmers na nag-benefit sa agrarian reform para nang sa gayon wala na silang binabayarang utang sa gobyerno. Pero ilan lang yun. Diba? Ang iniintay natin ay yung pagtayo ng mga tipong FTI type of support ng gobyerno. Nasaan yung lalagyan nila, storage nila para sa kanilang mga goods. Nasaan ang cold storage, nasaan ang grain silos, etc. Dapat yan, nanggagaling yan sa gobyerno. The rest, pwede na yan sa private sector. Nasa na ang DTI? Gumaling na ba sila? Gumaling na ba sila sa paghihikayat ng Gumaling na ba sila sa paghihikayat ng investor sa agricultural sector? Mayat maya, ang nire-reseta nila sa atin pag mahal ang pagkain, pagbaba ng taripa at pag-extend ng period ng pagbababa ng taripa. Tama. Paano tayo nakaka-encourage ng production yan? Pakisabi nga. Impeachable offense po ba yung ginagawa nilang People's Initiative na may bayad na 100? Hindi po. Unang-una, hindi naman presidente ang gumagawa nun. Pangalawa, hindi naman impeachable officials ang ating mga kongresista. So, ang posibleng mangyari dyan ay magbubunga ito ng civil case to compel them to do their jobs. Halimbawa, Comelec, wag niya tatanggapin yan. Hindi tama yung ginagawa nilang People's Initiative, wala pang ang batas, hirit sila ng hirit ng mga signatures. So, kumbaga, ang nakikita natin dito sa People's Initiative ay lahat ng yung batas favors those who are against this People's Initiative. Ngayon, kailangan bantayan natin ng mabuti. Kasi there's a reason kung bakit ang tahimik nila tungkol dito. Bakit hindi nangangampanya? Bakit merong mga kwento tungkol dun sa pagbabayad for signatures and so on? We have to ask. Bakit ganun? Bakit parang sikreto yung charter change? Just 50% pa lang daw ang farm to market accomplished. Oo, pero ang kailangan natin ay listahan. Di ba dati dun sa build, compare ko na naman, may magagalit na naman dyan. Dati, ang build, may website, up to date yan. O may ang nag-monitor nakikita bawat inauguration, lahat ng mga ongoing projects. Tapos makikita mo kung ano ang status ng bawat mga project na yun. Ilan ang mga pier na natapos, ilan ang mga airport na natapos. Dun sa mga nagsasabing walang na-accomplish si Duterte, galingan nyo. The enacting legislation for People's Initiative, sinabi na ng Korte Suprema in 1997 na hindi siya enough. Ang problema, ang Congress medyo tutulog-tulog tungkol dito sa People's Initiative. Siguro, competition ng taong bayan, hindi nila ginawa ng batas. Hindi nila inayos ang batas. And therefore,
hindi nila magagamit yon. The Constitution is, at least itong provision ng saligang batas is not self-executory. So either magmadali sila ng batas or they have to convince both the COMELEC and the Supreme Court na okay lang, baguhin yun yung decision ninyo dun sa sa Santiago versus COMELEC, iba na yung panahon. In that case, dehado sila. They have to convince the court to reverse their old ruling. And that's not gonna be an easy task. Also daw the same Duterte na nag-iwan ng napakalaking utang. As if utang were a bad word. Good luck, guy. Do you honestly, what? Do you know how much this current administration has already borrowed? O nakakalimutan ninyo? Baka na, yung ibang mga inutang nila is for no other reason except for the fact na bumababa ang dollar reserves natin. Oh, sige, game. Buti sana kung may mga proyekto kung ano-ano na lang ang ginagawa para pumasok ang dolyares dahil kulang na rin yung mga remittances ng OFWs. So, tapos akala ko ba ipinagyabang nila na binayaran na natin ang ating foreign debt. So, which one is it? Nag-iwan ng malaking utang o nabayaran na yung utang na yon?